So, eto na mga sangkay, ang NBI ngayon ay gumalaw na, no? Mayroon pong matinding gagawin ngayon kay Maharlika at kay Harry Roque. Ito po yung ating pag-usapan ngayon, mga sangkay. Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan, and we are back sa ating vlog ngayon. Kamusta po mga kababayan? I hope na ayos lamang po tayo dyan. Eto nga, mga sangkay, pag-usapan po natin itong usapin ngayon, no? Na itong dalawang personalidad, si Maharlika, isa pong kilalang political vlogger, at ito pong si Harry Roque, isa pong kilalang Duterte defender, mga sangkay, na sinasabi nga po ng tumistigo o nagpahayag ng kanyang kaalaman, mga sangkay, sa TRICOM na si Pebbles, na itong si Harry Roque ang pasimuno sa fake pulburon video against Bongbong Marcos. Ngayon, mga sangkay, gumalaw na po yung NBI. Ang tanong kasi dito, mga sangkay, ano ba talaga? May magagawa ba yung NBI since wala po sila dito sa ating bansa? Nag-file sila ngayon, mga sangkay, ng case against the two of them, mga sangkay. At ngayon, tingnan po natin kung ano ang mangyayari. Anyway, before we start, guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, umakyat na po tayo sa 1.48 million subscribers. So kung hindi ka po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumadaming, lumalawak ng mga solid sangkay dito sa YouTube, ang gawin nyo lamang po, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Ngayon, ito na mga sangkay. Tingnan na po natin. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Ito mga sangkay, naging breaking news po ito. NBI naghain ng reklamong inciting to sedition laban kina dating presidential spokesperson Harry Roque at vlogger na si Maharlika kaugnay sa peking pulburon video. Ako mga sangkay, kaya ko nasasabi ito na peking yon. Klarong-klaro po kasi talaga. No, kami yung unang nakaalam niyan, mga sangkay, noon. 2022 pa lang. Pero hindi po talaga muna kami nagsalita unless mapanood po namin yung video. No? At nung napanood na po namin yung video, saka po namin napatunayan na hindi po totoo, mga sangkay. Kasi sa tenga pa lang, alam mo nang hindi siya yun. Hindi mo na kailangan gumamit ng kahit na anong device or anong technology, software na makikita mo, pag-aaralan mo kung totoo ba yun. Hindi mo na kailangan yun. Though, dinaan doon ng NBI, mga sangkay, sa professional na pamamaraan. Pero, sabi ko nga, ako, sa isang tingin ko pa lang, pagkatitig ko, hindi ito si BBM, tenga pa lang hairstyle pa lang, alam mong hindi si Bongbong Marcos yun. Ngayon, mga sangkay, ito, sabi ko nga, mga sangkay, nagdi-discuss lamang po tayo dito sa kung ano po yung nakikita natin. No, ako, wala akong pakialam kung ano po yung sinusuportahan ng bawat mga vlogger o kung ano man, mga sangkay, mga kababayan po natin. Pero, wag lang din pakikialaman kung ano po yung paniniwala ko, mga sangkay, diba? Kasi may kanya-kanya naman po tayong prinsipyo talaga. Stand, lalo-lalo na po pagdating sa politics. Ngayon, mga sangkay, eto. Pinahaharap din si Maharlika sa mga reklamong cyber libel, computer-related forgery, at unlawful utterances na pinabigat pa ng paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Okay? Ngayon, mga sangkay, ito. Sabi ni Harry Roque, handa daw ang kampo ni dating presidential spokesperson Harry Roque na harapin ang kasong inciting to seditions na isinampa sa kanya ng NBI. Di nga. Kaya ba, sir? Ang pagkakaalam ko, nagtatago ka ngayon Di ba? Paano mo haharapin yan? Umuwi ka ng Pilipinas. Ganun lang po yun. Sabi dito, we welcome. Sabi dito ni Harry Roque, mga sangkampo niya ata to. We welcome the filing of charges of the National Bureau of Investigation regarding the viral circulation of the pulburon video. Sabi pa po niya dito, ito yan, mga sangkay, Ito yung kanyang sinabi. Basahin po natin. Tingnan natin kung uubra yung ganda niya. Sabi pa po niya, bring it on.
Mas maganda? Oh, eto. Tingnan natin. Tingnan natin, Bex, kung talagang talagang papalagyan, no? Kung talagang tunay kang matapang. Sabi mo pa, bring it on, diba? Then, go ahead. Para magkaalaman, hindi yung nagtatago ka. Umuwi ka ng Pilipinas. We welcome the filing of charges of the NBI regarding the viral circulation of the Pulburon video. We see this as a good opportunity for President Ferdinand Marcos Jr. to once and for all personally disprove in the court of law the endless allegations of his, ito mga sangkay, yung kanyang paggamit ng pinagbabawal na pulburon. Sabi po niya dito ay reiterate, Miss Pebbles Talaquera's affidavit and testimony during the House of Representatives TRICOM hearing are fraught with falsehoods and hersays. Pinagsisinungalingan niya dito si Pebbles, mga sangkay. Pero, alam nyo ba ngayon na tinatakot na po si Pebbles? Pinadalhan na nga po mga sangkay ng tawag dito, bulaklak na pang mga pumanaw na, mga sangkay. The affidavit of Pebbles has no legal value. Talaga ba? Opinyon at paniniwala ni Pebbles na ako ang orihinal na pinagmulan ng Pulburon video at ako ang nagpakalat nito. Iba ang opinyon sa katotohanan. Walang saysay ang affidavit. Hindi. Witness yan dun eh. Hindi lamang po yun basta aligasyon o basta statement or opinion. Siya po ay witness. Si Pebbles, mga sangkay. Ngayon, sa message ni Harry Roque, nagmamaganda siya dito. Ay, hindi pala nagmamaganda. Nagmamatapang. Nagmamatapang, mga sangkay, pero halatang kinakabahan sa kung ano paman ang ipapahayag ni Pebbles. Kasi alam nyo, marami pong alam yun, mga sangkay, kaya nga po tinatakot po siya ngayon eh. Pinipersonal po siya. Alam nyo, ang gusto lamang po ni Pebbles, patunayan nyo na talagang totoo yung video. O ngayon, mga sangkay, anong kanilang nire-reply? Tinatakot po si Pebbles, hindi po yung tipong sasabihin na hindi totoo yan, ito yung patunay. O, diba? Kasi nga po malabo, guys. Kahit ulit-ulitin nyo po yung video na yon, ikumpara nyo. Ito na lang yung challenge ko sa lahat ng mga DDS. Yung mga hindi naman po talaga yung tipong super diehard na malala. Yung talagang nagre-research pa rin ng mga DDS. Ito lang ang hamon ko sa inyo. Subukan yung panuorin yung video. Marami niyan eh. O kaya may mga pictures niyan. Then, kumuha kayo ng tenga, picture ni PBBM, nakitang-kita yung tenga, ikumpara nyo po doon. Makikita nyo, mga sangkay, yung malayong kaibahan. Second one, mga sangkay, ito, mga DDS, ito ang gawin nyo. Kung yung una sa tenga, pangalawa sa buhok. Tingnan nyo po yung picture ni PBBM, mula pagkabata, i-google nyo lang, Bongbong Marcos, since birth. Makikita nyo dyan, yung hairstyle ni Pangulong Bongbong Marcos, pare-parehas, medyo long hair, na one side. Until now, yan pa rin po yung kanyang gupit, mga sangkay. Malayong-malayo ang kaibahan sa nasa video. Pangatlo, mga sangkay, tingnan nyo po yung mukha. Yung mukha niya, kasi ang video na yon is sinasabi 2012. Malayong-malayo. Ibig sabihin, bata pa po siya noon. Tingnan nyo po yung mukha, mga sangkay. Yung mukhang Chinese, na may kung anong kinuha po sa isang maliit na mga sangkay, tapos nilagay po sa ilong, tingnan nyo yung mukha ni PBBM. Way back 2012. I-google nyo lang. Bongbong Marcos 2012, makikita nyo dyan, yung mukha niya, napakalayo, mga sangkay. Matanda na yun eh. Matanda ng Chinese na parang ewan. Sino man yung ginamit nila doon, mga sangkay. Pinalabo nga lang po nila eh. Para magmukhang totoo na si Bongbong Marcos. Well, ito masasabi ko lang kay Harry Roque. Kung matapang ka, Bex, umuwi ka dito sa Pilipinas. No? Umuwi ka.
Harapin mo to. Di ba, nagmamaganda ka? Nagmamatapang ka pala. Harapin mo to dito sa ating bansa. Hindi yung nagtatago ka. Buti pa nga si PRRD, matapang eh. Di ba, hinarap yung kapulisan sa airport. Ikaw, wala, mga sangkay. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.